Ramdam na ang malakas na hangin at ulan dala ng bagyong Egay sa lalawigan ng Cagayan. Nakataas ang storm signal number 2 sa lalawigan. Lokal na pamahalaan, inihanda na mga rescue equipment at relief goods. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Maris, malakas na hangin at buhos ng ulan ang naranasan dito sa probinsya ng Cagayan dahil sa bagyong Egay. Bandang alas 11 kagabi na magsimulang maramdaman ang epekto ng bagyong Egay sa Santa Ana, Cagayan matapos una ito maglandfall bandang alas 10 kagabi sa Isabela. Hanggang kaninang madaling araw, pabugso-bugso ang malakas na ulan rito. Pero pagdating ng umaga, mas lumakas pa ito pati na hangin. Sa bayan ng Gataran, mas madilim ang langit at malakas ang ulan, kaya halos mag-zero visibility. Nagsasayawan ng mga punong kahoy at nagkalat ang mga sanga nito sa kalsada sa lakas ng hangin, kaya pinutol na rin ang supply ng kuryente rito. Minsan po, nagba-brown out. Katulad po kagabi, putol-putol. Nawa po marami sa panahon, maulan, gano'n. Ay, ngayon mo? Ngayon po, wala nga siyang kuryente. Pag tuloy-tuloy po ng ulan, aabot po na hanggang sa kwan. Sa may side ko, mga ganyan lang siguro diabutan. Kasi masikip yung... Dito na lang po kasi yung ilog Yan na yung ilog namin. Nakahanda naman ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Gataran, Cagayan sakaling magpatupad ng evacuation. Nakapwesto na ang mga rescuer at kanilang mga kagamitan. May sapat din silang supply ng relief goods. Nagmamonitor kami, nagbabarangay-barangay, kasama namin yung mga rescuers. Tapos yung may stockpiling na rin kami. Saka identified na rin yung mga areas na uunahin yung mga evacuation centers din namin. Maris, kung pagbabasihan natin yung ating ginawang pag-iikot sa ilang bayan dito sa Cagayan, ay masasabi natin wala na mga major devastation tayong nakita. Kaya itinuturing natin itong isang magandang balita. At yan ang mainit na balita mula pa rin dito sa Cagayan. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Dante Perelio.